Kinabukasan ay maagang nagising si Ara nang maramdaman na niya na nakayakap pa rin sa kanya si Kenneth. Tinitigan niya muna ang mukha ng lalaki na kaharap niya ngayon. "Sorry, Habi, babawi ako," sabi ni Ara at hinalikan ito sandali sa labi at inalis ang pagkakayakap nito sa kanya ng dahan-dahan. At dahil malalim ang tulog nito ay hindi man lang nagising si Kenneth, kaya dahan-dahan siyang bumaba sa higaan at ikinangiwi niya dahil sakit ng paa niya. Hinintay muna niya ng ilang segundo at huminga siya ng malalim at bumaba sa higaan. Iningatan niya na madanggi ang masakit na parte ng paa niya at dahan-dahang naglakad palabas habang nakatingkayat. Dahil maaga pa ay wala pang gising sa bahay. Kahit na nga napuyat si Ara dahil sa pagkakagising niya ng alanganing oras ay nagawa pa rin niyang magising ng maaga dahil nasanay na si Ara sa ganoong routine sa bahay pa lang nila dahil na rin sa kambal. Inabot siya ng halos 20 minuto sa pagbaba na lang ng hagdan dahil na rin sa sakit ng paa niya. Hindi na niya inisip na mamabaga iyon dahil gusto niyang makabawi kay Kenneth. Pagkadating niya sa kusina ay agad siyang naghanda ng gagamitin sa pagluluto niya. Babawi siya sa pamamagitan ng pagluluto para dito. Dahil na rin sa gustuhan niyang bumawi ay hindi na niya ininda ang sakit ng paa niya basta tuloy-tuloy lang siya. Nagising si Kenneth nang maramdaman niyang wala si Ara sa tabi niya. "Wife? Wife?" Naupo agad si Kenneth dahil hindi niya makita ang babae. Pumunta siya sa banyo pero wala pa rin si Ara doon kaya agad siyang bumaba para mahanap ito. Alam niyang maaga pa kaya walang ibang gising sa mansyon. Pagpasok niya sa kusina, inabutan niya si Ara na nagluluto. Nakahinga naman siya ng maluwag dahil doon natakot siya na baka kung ano na ang nangyari dito. Pero napalitan din iyon ng pag-aalala dahil nakita niyang nakatingkayad ito para di maapakan ang sugat sa kanyang paa. Isa pa ay nag-aalala siya dahil hindi pa siya nito pinakikinggan sa paliwanag niya tungkol sa narinig nito. Sa gitna ng pagluluto ni Ara ay napaigtad siya nang may biglang yumakap sa kanya at dahil nga sa gulat ay kusa niyang naibaba ang paa niya at naapakan iyon na ikinareklamo niya sa sakit. Ouch! Nagulat naman si Kenneth doon pero yakap-yakap pa rin niya ito mula sa likod. "Sorry, wife. Di ko gusto na gulatin ka. Bakit kasi bumaba ka? Alam mo namang di pa magaling yung sugat mo," sabi ni Kenneth at muling tumingkayad si Ara para hindi na muling masaktan. Inilagay ni Kenneth ang mukha sa liig ni Ara dahil sa hindi nito pagsagot. "Sorry, wife, please. Pakinggan mo munang paliwanag ko kung bakit ko nagawa yung narinig mo," sabi ni Kenneth dito habang malalim ang hininga niya. Dahil nahihirapan siya sa sitwasyon nilang dalawa ngayon, lalo na at hindi siya sigurado kung matatanggap nito ang pagiging mafia niya. "Pero pumapatay ka," sabi ni Ara na ikinaangat ng mukha ni Kenneth. "Vehicle for living, wife," sabi ni Kenneth sa kanya. Natahimik naman si Ara kaya muling nabalot ng katahimikan sa pagitan nila hanggang sa nagsalita muli si Ara. "So, mafia ka talaga tulad ng sinabi niya?" Natigilan si Kenneth dahil sa sinabi ni Ara. Oo, alam na ni Ara ang tungkol sa pagplano niya sa pagpatay na nahuli nila. Pero wala silang nabanggit tungkol sa pagiging mafia nila na siyang nagpakunot ng noo niya. Sinabi niya, sabi ni Kenneth. Natigilan si Ara sa tanong ni Kenneth kaya agad na hinarap ni Kenneth si Ara sa kanya. Dahil alam niyang nagdadalawang isip itong magsabi ng totoo. "Who is it, wife? Sabihin mo sa akin ang totoo," sabi ni Kenneth na ikinayuko ni Ara. "Yung taong dumukot sa akin, ang sabi niya kaya niya daw akong kinuha dahil sa'yo. Dahil mafia ka." Napatahimik si Kenneth dahil sa sinabi ni Ara. Pero kalaunan ay napuno ng galit ang puso niya dahil sa nalaman na iyon. Talagang dinadamay nito ang taong mahal niya. "Bakit hindi mo sinabi sa akin, wife?" sabi ni Kenneth na ikinapikit ni Ara dahil sa pagtaas nito ng boses na sobrang galit sa taong dumukot sa kanya. "Dahil gusto ko sa iyo mismo manggaling ang bagay na yon."
Muling natigilan si Kenneth dahil sa sinabi ni Ara at parang nakain niya ang dila niya sa sinabi nito. Biglang nawala ang galit na naramdaman niya sa sinabing iyon ni Ara. Tumingin si Ara sa kanya. Hindi ko sinabi dahil naman hindi ako sigurado kung totoo ba yon at kung totoo man ay gusto kong manggaling sa iyo mismo. Alam kong may dahilan ka kung bakit di mo man sinasabing pero ngayon sa tingin ko, totoo nga ang sinabi niya. Mahabang sabi ni Ara. Namayani ang katahimikan sa kanila hanggang sa napayuko si Kenneth. Niyakap naman ni Ara si Kenneth na kinagulat ng lalaki. Don't worry, Habi. Handa akong pakinggan ka. Alam kong may malalim kang rason kung bakit ka mafia. Andito lang ako, nakikinig sa'yo. Sabi niya at hinawakan niya ang magkabilang pisngi ni Kenneth. Mas lalong hindi kita iiwan. Kung inaakala mong lalayuan kita matapos ang marinig ko, kaninang madaling araw ay hindi dahil mahal kita. Kung sino at ano ka pa. Ikaw pa rin ang Kenneth Deviox na minahal ko. Walang pagbabago. Pagkasabi ni Ara ng mga katagang yon, inapatitig si Kenneth sa kanya. Hindi na niya napigilan ang luha niya. Hey Abby, did I say something wrong? Nagalalang sabi ni Ara at pinunasan ang luha sa mata nito pero umiling lang si Kenneth sa kanya. No wife. Wala, hindi ko lang napigilan ang luha ko dahil sa mga sinasabi mo. Napangiti naman si Ara dahil sa sinabi ni Kenneth. Hindi ko akalain na may magmamahal sa akin kahit na mas masahol pa ako sa hayop. Mahinang sabi ni Kenneth na ikinailing ni Ara. Huwag mo sabihin yan, Habi, lahat may dahilan. Ang mga magnanakaw may dahilan sila. Ang mga nangre-rape may dahilan, ang mga namamatay may dahilan, lahat ng bagay may dahilan. At alam kong may dahilan ka rin kung bakit ka isang mafia. Sabi ni Ara na nakatingin lang ng diretso kay Kenneth. Hindi na napigilan ni Kenneth at kinabig na niya ang batok ni Ara at hinalikan ito sa labi at nagparaya na si Ara. Matapos ang ilang sandali ay humiwalay na si Kenneth habang nakangiti. Bakit napaka-understanding mo, wife? Tanong ni Kenneth na ikinangiti ni Ara. Pinalaki akong ganito nila mama at papa, pati si kuya. Sabi ni Ara at muling nakaramdam ng lungkot ng mabanggit ang kuya at papa niya. Wife, andito na ako. Ako naman ang mag-aalaga at magmamahal sa iyo katulad ng ginawa ng papa at kuya mo. Muling napangiti si Ara dahil sinabi niya. Pero nanlaki ang mata ng maamoy ang niluluto niya. OMG, yung luluto ko. Agad niyang inasikaso iyon na ikinatuwa naman ni Kenneth. Don't laugh at me, Habi. Kasalanan mo kung bakit ako nalingat sa niluluto ko. Nakasimangot na sabi ni Ara at lumapit naman sa kanya si Kenneth at niyakap muli sa likodan nito kaya hinalo na lang ulit ni Ara ang adobo niyang niluluto. Ang bango naman yan, wife, sabi ni Kenneth sa kanya. Para sa'yo talaga yan, Habi. Peace offering ko. Umalis ka kasi kagabi. Na-offend ka ata sa sinabi ko eh. Di lang naman kita pinapalapit kasi masakit. Hindi dahil sa narinig ko. Sabi ni Ara dito na ikinangiti ni Kenneth. Nasaktan ako sa sinabi mo, oo. Kaya iniwan kita para si mama na lang ang pagamutin ko. Dahil baka ma-infeksyon kapag di pa naagapan yan. Pero tulad ng sabi sa akin ni mama tungkol lang sa bubog, yon hindi sa nalaman mo. Sabi ni Kenneth habang patuloy pa rin si Ara sa pagluluto. Wait, hindi pa magaling ang sugat mo ha. Sabi ni Kenneth at napatingin sa paanan niya na nakatingkayad. I can handle it naman, Habi, don't worry. Sabi niya dito muling niyakap ni Kenneth si Ara at ipinatong ang baba sa balikat nito. Sorry wife, dahil sa akin palagi kang napapahamak. Umiling naman si Ara dahil sinabi ni Kenneth. No Habi, wala kang kasalanan. Don't think like that, sabi niya dito. Kapag natapos na tayong kumain, ipapaliwanag ko na sa inyo ang lahat, sabi ni Kenneth na ikinakunot ng noo ni Ara at bumaling ang tingin sa lalaki. Anong ibig sabihin ng lahat? Takang tanong niya at kinabuntong hininga ni Kenneth. Matagal na nilang alam na mafia ako. Nagulat naman si Ara dahil sinabi ni Kenneth. How? Sabi niya dito. Noong nawala ka pa lang ay naalaman na nila.
Sobrang nag-alala ako sa iyo, pati ang mama mo. Well, lahat kami kaya napilitan akong sabihin sa kanila ang tungkol sa akin at ako nang bahala sa paghahanap sa iyo. Napatango na lang si Ara dahil sa sinabi ni Kenneth. Matagal na din pala. Napatango si Kenneth sa sinabi ni Ara. Muling bumaling ang dalaga sa niluluto kaya niyakap niya ulit si Ara mula sa likod at pinatong niyang muli ang baba niya sa balikat nito. Hindi ako nagpaliwanag dahil gusto ko andito ka na bago ko sabihin ang totoo. Maya-maya sasabihin ko na kung bakit. Masayang nagluto si Ara dahil na rin nandoon si Kenneth at ayos na sila ngayon. Maya-maya pa isa-isa nang nagsidatingan ang mga kasama nila para kumain ng agahan. Wow, ang aga namang nagising ng dalawa. Masayang sabi ni Grace at agad dumiretso sa upuan niya. At ang bango ng luto mo, Ara. Natatakam na sabi nito na ikinatuwa nila. Mami, Daddy. Mas napangiti si Ara nang makitang pumasok na doon ang kambal at tumakbo papunta sa kanila. Pero mabilis ang kilos ni Kenneth at humarang sa dalawa na ikinataka nila. Pula munang pabuhat kay mami nyo. May sugat siya sa paa. Sa sinabi ni Kenneth ay napatingin sila sa paa ni Ara at doon lang napansin na may gasa doon at nakatingkayad pa. What happened to your feet, Ara? Nag-aalala lang sabi ni Ali. Naku, wala lang to. Naapakan ko kasi yung nabasag na vase kaninang madaling araw. Lalo lang silang nagtaka dahil sinabi nito. Bakit mo naman naapakan? Sabi ng ama ni Kenneth kaya napatingin si Ara kay Kenneth na nagpapahiwatig na siya na lang ang magsabi na ikinatatango nito. Nag-uusap kami ng voice kagabi about sa isang nakuha naming kalaban at narinig niya ang usapan namin na taranta siya nasagi niya ang vase at tumakbo pa akyat pero naapakan niya yung bubog. Nagulat naman ang iba, sinabi ni Kenneth. Alam mo na, sabay na sabi ni Ali at Grace na ikinatango ni Ara. Pagkatapos natin kumain, sasabihin ko na sa inyo ang dahilan. Muling sabi ni Kenneth na ikinatango naman nila. Wow, Mami, alam mo na, ang cool ni Daddy, no? Sabi ni Addison na ikinangiti ni Ara. At iniupo na ang kambal sa upuan nila. Kumain kayo ng marami, okay? Sabi ni Ara na ikinatango ng dalawa. Si Aiden ang nagpray at nagsimula na silang kumain.